Hello, magandang araw po sa ating lahat. Once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryo Filipino, all the way from Sultan Kudarat. Kung kayo ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo anumang oras na may gagawin tayo sa ating munting tinig channel. Kasi manonotify po kayo niyan. Okay? Now, pag-usapan natin mga kamunting tinig, di ba sinasabi nila si Pangulong Bongbong Marcos ay isang weak na Pangulo, mahina, pero gusto ko lamang ipaalam sa inyo na iniimbitahan ngayon ng Independent Commission for Infrastructure si former Speaker Martin Romualdez, si Saldico, at dating DPWH Secretary Mark Villar. Gusto ko lamang po, pero sa susunod po natin yan tatalakayin. Ang tatalakayin natin mga kamunting tinig, itong sinabi po ng Department of Justice Secretary, okay, na si Boying Rimulya, na kung saan ang daming tutol sa kanya ng mga Maka-Duterte na magiging isa sa mga pagpipilian na magiging tanod bayan or ombudsman. Kasi katulad ni Aimee, tinututulan niya. Si Marcoleta, tinututulan niya. Pero, kani-kanina lamang mga kamunting tinig, meron po tayong balita na nakalap na kung saan itong Department of Justice, Secretary Boying Rimulya, iniimbitahan na, no? Sina Senator Mark Villar, okay? Si Senator Camille Villar, at dating Senador Cynthia Villar. So, bakit po sila iniimbitahan ng Department of Justice? Sa mga makabilyar dyan, pasensya na kayo kasi sincere po ang gobyerno. So, may tatanungin lang sila, pero depende kung ano yung isasagot. Basta klaro po mga kamunting tinig ha, na sinabi mismo ni Department of Justice Secretary na iniimbitahan sa DOJ itong tatlong Villar. Si Cynthia Villar, okay, yung dating senador, si Mark Villar at saka si Camille, na kasalukuyang senador ng Republika ng Pilipinas. So, kaugnay ito sa proyekto na inaward po sa kanila na nagkakahalaga po ng 18 bilyong piso. At yung mga proyekto na yan, makamunting tinig, to be exact, is 18.5 billion. Inaward po sa kanila na projects yan. Yan po ay ang mga infrastructure projects na kung saan dyan po sa Las Piñas City. Okay? Sa kontraktor na kaanak pala nila. Yon. So, iimbitahan niya na, again, gusto ko lang pong liwanagin sa inyo mga kamunting tinig, na ayon po sa DOJ, iniimbestigahan na itong tatlong Villar. Ang matandang Villar at saka yung magkapatid na Villar. Si Mark Villar, Camille Villar at saka Cynthia Villar. Kaugnay yan ng pagkaka-award. No? Pagkaka-award umano ng 18.5 billion pesos na mga infrastructure projects sa Las Piñas na kung dyan sila naghahari, okay? Dyan sila nagiging makapangyarihan sa kontraktor na napag-alaman kamag-anak pala nila. So, may conflict of interest. Titingnan pa dyan kung kailan po na-award, no? So, ayon po kay Boying Rimulya, DOJ Secretary Boying Rimulya, okay, nakilala po sa Jesus Crispin Rimulya, hindi lamang daw flood control ang focus or flood control projects, kundi lahat daw ng klasing proyekto, no? Ang naibigay umano sa pinsang buo ni Mark Villar mula noong panahon na siya po ay naging kalihim ng DPWH. So, sino ang nag-appoint sa kanya? Si Rodrigo Roa Duterte. So, kung hindi klaro sa inyo, uulitin ko. Pinapatawag na po at iniimbestigahan na po ng DOJ ang magkapatid na Villar at ang matandang Villar. Kaugnay po yan sa pagkaka-award ng mahigit 18.5 billion pesos na mga infrastructure project sa Las Piñas. Inaward po, no, ang ganyang kalaking halagang
proyekto sa Las Piñas sa kontraktor na pinsang buo ni Mark Villar. At yan ay nangyari sa panahon na si Mark Villar ay kalihim ng Department of Public Works and Highway. So, for the information of everyone, nasa case build-up na po ang DOJ. No? Nasa case build-up na raw ang investigasyon sa mga Villar at hihingiin daw ang panig nila sa takdang panahon na. Okay? So, kasi sabi nilo, walang ginagawa ang administration na ito. Pati nga si former Speaker Martin Romualdez iniimbitahan. Si Saldico iniimbitahan din. Si Mark Villar iniimbitahan din sa issue po ng flood control. At yan naman po ay ginawa ng Independent Commission for Infrastructure. Tandaan po ninyo ha, nasa 67 contractors o mga mambabatas na naging kontraktor o may koneksyon sa mga kontraktor ang iniimbestigahan ngayon ng Department of Justice. So, ayon po sa mga balita na nakala po natin, ang dami pong gustong mag-interview sa mga Villar. Pero, hindi pa po sila nagbigay ng kanilang mga mensahe. So, hinahingian pa sila. So, ito klaro mga kamunting tinig. 18.5 billion. Panahon ni Mark Villar bilang kalihim na award ang proyekto na ito sa Las Piñas sa kanyang pinsang buo. So, mayroong conflict of interest. Ano ba yan? Conflict of interest, nepotism, or whatsoever? Basta kaduda-duda po na bakit po pinsang buo ang nakakuha. Ang kontraktor na pinsang buo ni Mark Villar. Hindi po pwede yun. Kalihim ka ng Department of Public Works and Highway. May conflict of interest yun. Sabihin pa nating pinsang buo, pero hindi po maganda. Okay? At saka meron pong mga nagrereklamo. Kaya pinaiimbestigahan ngayon ang mga Villar. So, hindi lamang po flood control projects lahat ng klasing proyekto na umano'y na ibigay sa pinsang buo ni Mark Villar mula nung panahon na siya ay kalihim ng Department of Public Works and Highway. Grabe. Kaya pala, ang tatahimik ng mga Villar ngayon. Kaya bihira lang po sila mag-interpolate o magtanong sa mga resource person sa hearing ng Blue Ribbon Committee na may kinalaman po sa controversial na flood control anomaly. Sumantakin nyo kung hindi pa binunyag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong kaalam-alam na 18.5 billion pala halaga ng proyekto umano ang inaward. Okay? Sa pinsang buo ni Mark Villar, panahon na siya ay DPWH Secretary. Malaking halaga po yun. At hindi lamang po yan mga kamunting tinig nag-focus sa flood control. Ang dami pa mga proyekto na na-award po dito sa pinsang buo ni Mark Villar. Panahon na siya po ay kalihim. Matatandaan po natin na ang dami pong mga naisiwalat, 69 na mga contractors. Contractors o contractors? Siya masabing mga mambabatas daw na naging kontraktor o may koneksyon sa mga contractors ang iniimbestigahan ng Department of Justice. Nasa case build-up pa lamang ang DOJ, pero pinapaalam po sa taong bayan na wala pong sinasanto, wala pong sasantuhin. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, wala pong sasantuhin ang gobyerno na ito dahil yun po ang direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para maiwasan ang paglustay ng pondo ng taong bayan. Okay? Ng mga tax na mga pinaghirapan po nila. So, uulitin ko, nasa case build-up na po ang DOJ. They are already under investigation. Itong mga Villar sa Las Piñas, abangan natin pag ipatawag sila sa tamang panahon o iimbestigahan sila ano ay ang kanilang depensa dito. So, mahalaga, alam natin ngayon sa pagbubulgar po ng ating mahal na Pangulo na hindi kayang i-appreciate ng mga Duterte Rehad supporters kasi ipinagmamalaki pa rin nila si Digong na hindi nga po nakagawa ng paraan para kahit papano masugpo o masawata itong mga gumagawa ng ghost projects
at mga subcontrol projects sa ilalim po ng Department of Public Works and Highway dahil sa kalaki-laki mga porsyento ang pinaghahati-hatian po nila. Oo, nakipagsabuatan pa itong mga ilang mambabatas sa mga contractors na nangunguna. O na sumulputang biglang kabuti ang kanilang mga kayamanan. So, klarong-klaro po yan mga kamunting tinig. Gaya nga ng una kong sinabi sa first part ng aking video, ang ICI, iniimbitahan din. So, ang hearing po sa Wednesday ni na Mark Villar bilang former PWH Secretary, kasama po dyan si Saldico at the same time, si former Speaker Martin Romualdez. Si Saldico nangako naman na uuwi ng Pilipinas. Okay? So, kung ano man ang isasabihin niya, i-verify, i-vet po yun, pag-aralan, i-analisa kung credible ang sasabihin niya. Kung mayroon siyang ituturo or wala. Kung baga siya lang pa ang dapat sisihin o mayroon pa na mga nasa likod. At malalaman po yan pagdating ng konklusyon ng report ng Independent Commission for Infrastructure. So kung ito po, maraming salamat once again. Yan po ha, gusto ko lang ipaalam sa inyo, ayon po sa balita mula sa Department of Justice, iniimbestigahan na ngayon ang mga Villar. To be specific, si Cynthia Villar, former senator, si Camille at saka si Mark Villar, yung dating kalihim ng DPWH sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like at subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magkakaroon po tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, na nagsasabi, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Adios.